Armed Forces of the Philippines mananatiling naka-red alert status. Bunsod pa rin niya ng mga epekto ng bagyong Uwan dito sa Pilipinas. May mga report dyan si Bombo Bea Piniza. Nananatiling nakataas ang red alert status sa Armed Forces of the Philippines bunsod ang patuloy na epekto ng bagyong Uwan sa bansa. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, layo nito na gawing handa ang buong hanay ng sandatahang lakas ng Pilipinas para sa pagkakasa ng mga operasyon, partikular na mga humanitarian assistance at disaster response operations bilang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residenteng apektado ng bagyo. Ani Padilla, lahat ng Unified Commands at maging kanilang mga major services ay tuloy-tuloy lamang sa mobilisasyon para tumulong sa pagsasagawa ng rescue, relief at recovery operations kung saan katuwang dito ang Office of Civil Defense, iba't ibang ahensya ng pamahalaan at maging ang mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong rehiyon. Armed Forces of the Philippines po, naka-red alert po ang status pa rin natin sa buong Armed Forces of the Philippines bilang tugon po sa epekto nga po nitong bagyong Uwan. Lahat po ng ating Unified Commands at ang ating major services ay tuloy-tuloy po ang mobilization para tumulong sa rescue, relief at recovery operations. Kaagapay po natin ang Office of the Civil Defense at ang mga local na DRRM Council, katuwang po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno dito. Kasunod ito ay nagtalaga na rin ng hindi bababa sa 349 na disaster response task units at search and retrieval teams ng Armed Forces of the Philippines upang mapabilis ang pagtugon sa mga posibleng nawawalang mga individual at iba pang mga assistance na kakailanganin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maliban dito ay may nakastandby ring higit sa 1,200 ng mga disaster response task units at search and retrieval teams na handang mai-deploy manumang oras kung sakali mang kailanganin pa ng karagdagang mga tauhan at tulong. Kasabay nito ay mayroon ding 12,000 tauhan ng sandatahang lakas na handa ring ma-deploy kung sakali bilang augmentation naman sa mga kasalukuyan na italaga ng bilang anumang oras. Sa ngayon po, nakapag-deploy po ang Armed Forces of the Philippines ng 349 disaster response task units at search and rescue and retrieval teams po. Sa iba't ibang lugar po na tinamaan ng Super Typhoon Uwan. May nakapreposition din po tayo nga 1,159 DRTUs at SRR teams. Sabay po nito, meron po tayong 11,903 personnel nationwide na nakapreposition po para sa mabilisang augmentation anuman pong oras. Samantala, maliban sa tauhan ay nakahanda na rin ng iba pang assets ng sandatahang lakas gaya ng 68 na land assets gaya ng military trucks at 4 na rubber boats na siyang kasalukuyang ginagamit sa mga critical areas, habang nakapreposition naman ang 2,600 na land assets, 154 na surface assets, 126 na rubber boats, at 51 air assets para sa mabilisang augmentation upang makapaghatid ng relief goods at ilan pang pangangailangan ng mga residente. Pagtitiyak naman ng Armed Forces of the Philippines, patuloy ang kanilang monitoring sa mga galaw ng bagyo at sa mga epekto nito sa mga nadaanan nitong mga lugar upang masiguro ang mabilis sa pagkakasa ng mga relief operations. For our HADR assets naman po na dineploy po natin, meron po tayong 68 na land assets, 4 rubber boats na nakadeploy ngayon sa critical areas, and nakapreposition naman po ang 2,831 land assets natin, 154 surface assets natin. Ito po yung ating mga naval vessels, 28 vessels and 126 rubber boats. And we also have 51 air assets. 11 po dito ay fixed wing and 40 are rotary wing po. Ito po yung mga ginagamit natin para po sa paghatid natin ng relief goods, pag-evacuate ng mga residente, at paglipat po ng personnel sa mga lugar na nangangailangan. Mula dito sa Quezon City, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.